Noong 300 years na ang nakalipas, isang napakalaking sakuna na tinawag na Great Flood ang lumubog sa halos buong kalupaan ng mundo. Iilan na lamang na mga isla ang naiwan sa ibabaw ng tubig. Mula noon, isang napakalakas na bagyong may kidlat ang walang tigil na humaharang sa abot tanaw. Dahil tuluyan ng nalunod ang dating mundo, nagtayo ang mga nakaligtas ng isang pinatibay na lungsod na tinatawag na Argos sa ibabaw ng mga guho ng lumang sibilisasyon. Ang lungsod na ito ay pinamumunuan ng mga walang kamatayang tagapagtatag. Ngunit sa kasama ang palad, hindi lahat ay maaaring lumipat sa Argos. Sinamantala ng mga tagapagtatag ang desperasyon ng mga tao sa pamamagitan ng pagpilit sa kanila na sumali sa mga karera ng speedboat na kilala bilang storm riding. Bawat isla ay nagpapadala ng 2 mananakbo, at ang mananalo ay may karapatang ilipat ang buong mamamayan ng kanilang isla sa Argos. Samantala, ang mga matatalo ay huhuberin ng lahat ng kanilang ari-arian, at ang kanilang mga mamamayan ay itatapon sa dagat. Naniniwala ang mga taga-isla na balang araw ay may isang piniling mananakbo na magpapalaya sa kanilang lahat. Sa Fig Island, nakikita ni Neb ang mga poster at makukuli na patalastas mula sa Argos na naghihikayat sa mga tao na sumali sa karera, at nag-aalok pa ng sponsorship. Pagkatapos nito, pumunta siya upang tulungan ang pangkat na naghahanda ng bangkang kakatawan sa kanilang isla sa susunod na karera. Ipinakita naman ng kaibigan niyang si Anna ang koleksyon niya ng mga poster ni Hammerhead at ikinwento ang alamat tungkol dito. Ayon sa alamat, tinamaan daw ng kidlat si Hammerhead, ngunit nakaligtas siya at nailigtas pa ang kanyang isla. Hindi rin umano siya kailanman natalo sa anumang karera. May ilan na naniniwalang nabasag niya ang bagyo sa abot tanaw at nakarating siya sa kabilang panig. Ang iba naman ay naniniwalang paminsan-minsan ay sumasali siya ng palihim sa mga karera upang manalo ng isang palasyo para sa lahat ng taga-isla. Ngunit mayroon ding mga taong naniniwalang isa lamang siyang kathang-isip. Sinabi ni Anna na balang araw ay maaari ring mangyari iyon sa kanilang dalawa. Ngunit sinabi ng kanyang ama na si Lazar na hindi nila kailangan ng mga alamat dahil nandyan siya. Nagpaalam siya sa kanyang anak at hinalikan ang litrato ng kanyang yumaong asawa bago naghanda para sa karera. Isa sa mga mekaniko ang nagpaalala sa kanya na kapag narating niya ang Neptune's Rock, mayroon lamang siyang 10 segundo upang humiwalay sa karera. Doon nalaman na hindi pala sumasali si Lazar upang manalo. Ang tunay niyang layunin ay mabasag ang bagyo at matuklasan ang katotohanan sa kabilang panig. Samantala, ipinakilala ng komentarista mula sa Argos ang lahat ng mga kalahok. Tinawag pa niyang pinakamahinang koponan ang Fig Island bago tuluyang magsimula ang karera. Mahusay na minani-obra ng bawat kalahok ang kani-kanilang bangka. Isa pa sa kanila ang nagawang sumalo ng kidlat, na nagbigay ng napakalaking bilis sa kanyang sasakyan at agad siyang nanguna. Bigla namang natakpan ng kapa ang paningin ng isa pang kalahok kaya bumangga siya sa isang malaking bato. Nang subukan naman ng isa pang mananakbo na lampasan ang nangungunang bangka, pumalpak ang kanyang maniobra at bumangga rin siya. Nang magkaroon ng pagkakataon, biglang humiwalay si Lazar sa karera at itinutok ang kanyang bangka patungo sa napakalakas na bagyo sa abot tanaw. Sinabi ng komentarista na ito na ang ikalimang insidenteng nangyari ngayong season. Lalo pang pinabilis ni Lazar ang kanyang bangka at ginawa ang lahat upang makaiwas sa mga kidlat. Ngunit sa kasama ang palad, tinamaan pa rin ang kanyang sasakyan at tuluyan itong sumabog. Habang pinakikinggan ni Anna ang balita sa radyo, hindi niya napigil ang umiyak at nangakong ipaghihiganti ang kanyang ama. Inanunsyo rin ng komentarista na ipinagbabawal na sa Fig Island ang pagsali sa karera sa loob ng susunod na 10 years. Makalipas ang ilang araw, nagbigay si Neb ng presentasyon sa kanilang klase tungkol sa mga islang nasa kabilang panig ng abot tanaw. Sinabi niyang may mga Titan na naninirahan doon. Ngunit pinagalitan siya ng kanyang guro at ipinaalala na wala umanong anumang bagay sa kabilang panig ng bagyo. Isang kaklase ang nagsimulang kutsain siya. Nang ipagtanggol siya ni Anna, napag-alitan din ito ng guro. Iginiit pa rin ni Neb na ang bagyo ay isa lamang liwanag na nilikha ng mga tagapagtatag. Dahil dito, nagsimulang maghagis ng iba't ibang bagay sa kanya ang kanyang mga kaklase. Kinausap ng isang guro ang ama ni Neb na si Nicola at hiniling na pagsabihan nito ang kanyang anak tungkol sa kanyang pag-uugali. Kinagabihan, umakyat si Neb sa tuktok ng isang puno habang isang napakalakas na bagyo ang bumabalot sa kalangitan. Nagmakaawa si Anna na bumaba na siya, ngunit mariin siyang tumanggi. Biglang tinamaan ng kidlat ang puno, at nahulog si Neb sa lupa habang umuusok ang kanyang katawan. Dahil dito, naniwala siyang maaari na rin siyang maging katulad ni Hammerhead. Samantala, sa Seos Island, sinakop ng mga gwardya ang mga lansangan upang simulan ang pagpapaalis sa mga mamamayan,
dahil kapwa namatay ang dalawang kinatawan ng kanilang isla sa karera. Isang mataas na opisyal ng Argos na kilala bilang Baroness ang nagbabantay sa buong operasyon habang marahas na itinutulak ng mga gwardya ang mga tao papunta sa mga bangka. Matapos mapaalis ang lahat, nagpadala ang mga tagapagtatag ng malalaking makina upang simulan ang paghuhukay. Hinahanap nila ang isang sangkap na tinatawag na element, na pinaniniwala ang kayang labanan maging ang kamatayan. Samantala, sa Fig Island, nakarating pa rin si Neb sa kanyang higaan habang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Sa kagustuhang matulungan ang kanyang apo, nagpa siya ang kanyang lolo na si Dida na gawin ang isang bagay na ipinangako niyang hindi na niya muling gagawin. Gamit ang isang palakol, tinaga niya ang isang sanga ng puno at tinipon ang bughaw na likidong lumabas mula rito. Pagkatapos, ipinatak niya ang likido sa mga mata ni Neb. Dahil dito, nagkaroon si Neb ng isang pangitain kung saan nakita niya si Hammerhead na naglalayag papasok sa napakalakas na bagyo. Kasabay nito, naging mistulang bagyo rin ang itsura ng kanyang mga mata. Nang matapos ang paghuhukay, ipinaalam ng Baroness sa mga tagapagtatag na wala silang nahanap. Doon nabunyag na ang element ay ang parehong bughaw na likidong ginamit ni Dida kay Neb, at 10 taon na lamang ang natitirang supply nito. Dahil dito, pinag-isipan ng mga tagapagtatag na sapilitang sakupin ang lahat ng natitirang isla. Ngunit sinabi ng Baroness na kapag nagsanib puwersa ang lahat ng taga-isla, mas marami sila kaysa sa hukbo ng Argos. Sa tingin niya, panahon na upang tanggapin ang kanilang kapalaran. Ginamit pa niya ang katagang amor fati, na nangangahulugang parehong mahalaga ang mabubuti at masasamang pangyayari sa buhay. Hindi naman sumang-ayon ang pinunong si Therese at sinabi niyang siya mismo ang gumagawa ng sarili niyang kapalaran. Pinagalitan pa niya ang Baroness dahil ginamit nito ang naturang kasabihan, sapagkat ito rin ang paboritong kataga ng kilalang magnanakaw na si Sekaz. Sa huli, nagpa siya si Therese na dagdagan pa ang bilang ng mga karera upang mas mabilis na mawalan ng laman ang mga isla at maiwasan ang mga katulad na insidente. Makalipas ang ilang panahon, tuluyan nang nakabangon si Neb mula sa kanyang higaan. Bigla siyang napatingin sa bintana matapos magkaroon ng isa na namang pangitain kung saan nakita niya si Hammerhead sa loob ng isang misteryosong lagusan. Hindi maintindihan ni Neb ang kanyang mga pangitain dahil bigla na lamang itong dumarating ng walang babala. Niyakap siya ni Dida upang pagaanan ang kanyang loob. Samantala, isang pangkat ng mga gwardya ang sumisid sa ilalim ng dagat at natagpuan ang isang lumubog na sasakyang dagat. Ipinaalam nila kay Therese na natagpuan nila ang pagkawasak ng barko ni Sekaz sa Bay of Gaya, kaya agad siyang nagpadala ng mga sundalo sa mga kalapit na isla sa pag-asang buhay pa ang huling Titan. Kasabay nito, binalaan ni Dida si Nicola na nakita niya ang watawat ng Baroness sa baybayin, na nangangahulugang paparating ito upang sundan si Neb. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa natagpuang barko, kaya lihim na nagtungo sina Anna at Neb sa Bay of Gaya sakay ng isang bangka, kahit noon pa man ay mahigpit ng ipinagbabawal ni Dida sa kanyang apo ang pagpunta roon. Matapos nilang humanga sa isang napakalaking estatwa, sumilip sila sa ilalim ng tubig at nakita ang mga gwardyang nagsisiyasat sa lumubog na barko. Habang sinusubukan ng dalawa na umalis, nahuli sila ng isang gwardya at dinala sa harap ng Baroness. Nagkunwari sina Neb at Anna na naubusan lamang sila ng lakas ng bangka at naligaw ng daan. Ngunit naamoy ng isang sundalo ang buhok ni Anna at agad nitong natukoy na taga Fig Island ang dalawa. Ipinaliwanag ng Baroness na hinahanap niya ang isang batang hinipol ng bagyo habang nakatitig siya sa mga mata ni Neb. Pagkatapos nito, pumayag siyang ihatid pauwi ang dalawang bata habang ikinukwento kung gaano kaganda ang buhay sa Argos. Sinabi rin niya na ang mga taong hinipol ng bagyo ay nakakakita sa mga bitak ng panahon at maging sa sarili nilang kapalaran. Binigyan pa niya si Anna ng isang compass at ipinaliwanag na napakalaki ng naitutulong ng pagharap at pagdaig sa sariling mga takot. Nang ihatid ng Baroness ang dalawang bata pabalik sa Fig Island, sinabi niyang hindi isinilang si Neb upang maging magsasaka kundi isang manunulat. Idinagdag pa niyang paglaki nito ay may isang sponsor na naghihintay para sa kanya. Pagkatapos nito, sinabi ni Dida sa dalawang bata na itinanam niya ang punong iyon noong araw na isinilang si Neb. Ipinaliwanag din niyang ang punong iyon ay naglalaman kay Sekaz, ang huling Titan, kaya may espesyal na ugnayan ang dalawa. Samantala, sa Argos, nakipagkita si Therese sa kanyang siyentipiko na katatapos lamang gumawa ng replika ng isang susi. Isinuot niya ito sa kanyang pulsuhan at ginamit upang malayo ang paandarin ang isang makina. Sandaling umilaw ang makina, ngunit makalipas lamang ang ilang segundo ay nawala ang koneksyon nito at tuluyan itong namatay. Dahil sa matinding galit, itinulak ni Therese ang siyentipiko mula sa tuktok ng tore. Samantala, binuksan ni Dida ang isang lihim na butas sa pader at inilabas ang isang kaong itinago niya maraming taon na ang nakalipas. Tahimik niyang pinagmasdan ang orihinal na susi ng makina habang nagkaroon siya ng pangitain tungkol sa kanyang kabataang sarili na unang dumating sa isla.
Lumipas ang 10 years, at ngayon ay magkasintahan na sina Anna at Neb. Araw-araw pa ring dinaranas ni Neb ang kanyang mga pangitain, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin niya naunawaan ang kahulugan ng mga ito. Sinabi niya kay Anna na sa isa sa kanyang mga pangitain ay nakita niya itong nasa gaya habang nakasuot ng pulang damit. Ngumiti lamang si Anna at bumulong ng isang pangako sa kanyang tenga. Dahil natapos na ang pagbabawal sa Fig Island ngayong taon, nagsasanay na si Anna upang makasali sa karera. Inamin ni Neb na natatakot siyang mawala siya. Tinanong naman ni Dida kung ano ang mga nakita niya sa kanyang mga pangitain. Ngunit tumanggi si Neb na sumagot. Kinagabihan, nagkaroon si Neb ng isang nakakatakot na pangitain kung saan nakita niyang sumugod si Anna papunta sa bagyo upang ipaghiganti ang kanyang ama. Ngunit nauwi lamang ito sa kanyang kamatayan. Dahil sa matinding pag-aalala, sinubukan ni Neb na bumalik sa puno habang may malakas na bagyo. Ngunit pinigilan siya ni Dida. Isang umaga, muling bumalik sa Fig Island ang Baroness. Pagkakita rito ni Dida, dumura siya sa sahig bilang pagpapakita ng kanyang matinding galit. Iginiit niyang hindi dapat sumali si Neb sa karera, ngunit sinabi ng Baroness na si Neb lamang ang may karapatang magpasya para sa kanyang sarili. Binigyan pa niya ito ng 1 taon upang pag-isipan kung tatanggapin ba niya ang sponsorship na iniaalok niya. Sa huli, nagpasya si Neb na sumali sa karera upang maprotektahan si Anna, at tinulungan siya ng kanyang amang si Nicolas sa paghahanda ng kanilang bangka. Samantala, ang lahat ng mga taong pinalayas sa kanilang mga isla at nakaligtas ay naninirahan na ngayon sa Landless Sea. Ang kanilang mga anak ay isinilang na sa mga bangka at hindi pa kailanman nakatapak sa tunay na lupa. Wala silang magawa kundi panoorin ang mga makina na paulit-ulit na lumilipat sa bawat isla at winawasak ang mga ito, ngunit wala pa ring nakikitang element. Matapos ang ilang buwang paghahanda, pinayagan ang lahat ng napiling kalahok na makapasok sa Argos upang dumalo sa orientation na pinangunahan ni Larry. Ipinaalala niya ang lahat ng alituntunin, kabilang na ang katotohanang hindi gagana ang mga compass kapag malapit na sila sa bagyo. Bukod pa rito, kailangan din nilang labanan ang napakalakas na puwersa ng inertia. Pagkatapos ng pagpupulong, hinikayat ni Anna si Neb na samahan siyang lumapit sa bagyo. Naghalikan ang dalawa bilang tanda ng kanilang pangako sa isa't isa. Kasabay nito, pumili si Therese ng isang napakalakas na mandirigma upang maging bombhead. Ang tawag sa mga mananakbong pang-apat ay para sa mga tagapagtatag habang isinasagawa ang karera. Inutusan niya itong unahin ang mga kalahok mula sa Fig Island. Pagsapit ng hapon, tuluyan nang nagsimula ang karera. Dahil desperado sina Anna at Neb na maibalik ang magandang pangalan ng kanilang isla, agad silang namuna sa karera. Sa mga unang minuto ay maayos ang takbo ng paligsahan. Ngunit hindi nagtagal, itinutok ng bombhead ang kanyang bangka sa sasakyan ng isang kalaban at sinira ito. Nagpatuloy muli ang karera na tila walang nangyari, at nanatiling namumuna si Anna. Pagsapit nila sa huling bahagi ng karera, muling umatake ang bombhead. Nang makita ni Anna ang pagkakataon, bigla siyang humiwalay sa karera at nagtungo patungo sa bagyo. Agad namang sumunod sina Neb at bombhead. Habang papalapit sila sa bagyo, bigla ring lumitaw si Hammerhead at sumabay sa kanila. Maya-maya, tinamaan ng kidlat ang bangka ni Hammerhead at bigla itong naglaho. Doon napagtanto na isa lamang pala siyang pangitain na si Neb lang ang nakakakita. Habang papalapit si Anna sa bagyo, binilisan ni Bombhead ang kanyang bangka at buong lakas na binangga ang sasakyan nito. Huli nang nakaalis si Neb sa kanyang pangitain at wala na siyang nagawa kundi panoorin ang paglubog ng kanyang kasintahan sa dagat. Agad siyang tumalon sa tubig at sinubukang languyin si Anna. Ngunit nadaanan siya ni Bombhead at muli siyang binangga. Ilang sandali siyang lumutang ng walang kontrol habang muling nakita ang pangitain ni Anna na nakasuot ng pulang damit. Kasabay nito, biglang kinilabutan si Therese nang magkaroon din siya ng pangitain kung saan nakita niya si Hammerhead na nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ng karera, ikinulong si Neb sa isang selda. Dahil sa matinding lungkot at pagkakasala, tuluyan siyang gumuho at napaupo sa sahig. Hindi na niya malaman kung alin ang kanyang mga alaala at alin ang kanyang mga pangitain. Maya-maya, binisita siya ni Larry. Ikinwento nito na noong kabataan niya ay pumayag din siyang maging isang bombhead. Ngunit misteryoso rin niyang sinabi na hindi kailanman kinailangang iligtas ang kanilang mga tao. Pagkatapos nito, nakipagkita si Neb sa Baroness na nagsimulang ikwento ang tunay na kasaysayan. Maraming taon na ang nakalipas, matapos tuluyang malunod ang mundo, naglakbay ang mga kasapi ng Operation Titan sa karagatan upang maghanap ng pag-asa para sa buhay. Sa huli, natagpuan nila ang kapuluang ito, kung saan naniniwala ang mga taga-isla na pinoprotektahan sila ng dugo ng Diyos ang Sigaya. Ngunit pinalitan ng mga tagapagtatag ang pangalan nito at tinawag itong Element. Pagkatapos nito, itinayo nila ang Argos, isang lungsod kung saan inabuso nila ang kapangyarihan ng Element upang maging walang kamatayan.
Kinuha ni Teres ang teknolohiyang dapat sanay ginagamit upang protektahan ang isang nanganganib na kalikasan, ngunit ginamit niya ito upang likhain ang napakalaking bagyo na nagpapanatiling nakakulong sa mga isla. Pagkatapos noon, ipinag-utos niya ang walang tigil na paghuhukay upang magkaroon siya ng walang katapusang supply ng element para lamang sa kanyang sarili. Dahil dito, unti-unting nadudurog at nauubos ang mga isla. Nagsawa na si Sikas sa lahat ng nangyayari, kaya ninakaw niya ang susi bago siya tumakas. Ngunit hindi niya nagawang makatawid sa bagyo at nauwi siya sa Fig Island, kung saan nagpalit siya ng pangalan bilang Dida at nagsimula ng panibagong buhay. Pagkatapos ikwento ang lahat ng ito, ibinigay ng Berenice kay Neb ang compass na nakuha niya mula sa katawan ni Anna at pinauwi na siya. Pagbalik sa Fig Island, hinarap ni Neb si Dida at sinumbatan ito dahil sa lahat ng kasinungalingang itinago nito sa kanya. Ipinaliwanag ni Dida na ginawa lamang niya ang lahat upang maprotektahan siya, ngunit ayaw nang makinig ni Neb. Kalaunan, nagtanim si Neb ng isang puno bilang pag-alala kay Anna. Pagkatapos nito, kinausap niya si Nicola na nagsabing madalas mawala si Dida noon ngunit hindi nito kailanman ipinaliwanag kung saan siya nagpupunta. Ang tanging itinuro raw ni Dida sa kanya ay kung paano maging bahagi ng bagyo. Ayon dito, sa pinakasentro ng bagyo ay may umiikot na kidlat na kayang magdala ng sino man sa kabilang panig. Ngunit kahit kailan ay hindi niya ito nagawang mahuli. Dahil sa kanyang mga pangitain, naniniwala si Neb na nagawa iyon ni Hammerhead, kaya gusto rin niyang subukan. Sinabi ni Nicola sa kanyang ama na handa na si Neb. Dahil dito, ibinigay ni Dida sa kanya ang susi at itinuro rin ang kahulugan ng katagang Amorfati. Bago umalis, isinama ni Neb ang punong itinanam niya para kay Anna. Samantala, binalaan ng Berenice si Teres na patuloy nang bumababa ang ani ng mga pananim, at ang matinding gutom ay maaaring magdulot ng pag-aalsa. Sinabi niyang naagapan na niya ang sitwasyon, ngunit hindi natuwa si Teres dahil tila sinasapawan nito ang kanyang autoridad. Sa Argos, naghihintay si Neb sa susunod na karera habang nilalaro ang susi. Doon niya napagtantong isa rin pala itong campus na nakaturo sa Temple of the Founders. Habang iniisip niya ang susunod niyang hakbang, napansin niyang nakatitig sa kanya si Teres. Makalipas ang ilang sandali, tinulungan ng nurse na si Maya si Teres na uminom ng panibagong dosis ng element. Sinubukan ni Teres na maging magiliw kay Maya at inutusan niya itong bantayang mabuti si Neb. Samantala, hiniling ni Neb kay Larry na turuan siyang samalo ng kidlat. Magkasama silang lumabas sakay ng bangka, at itinuro ni Larry kung paano tamang gamitin ang bilis ng sasakyan. Bigla namang nagkaroon si Neb ng pangitain kung saan binabangga niya ang bangka ni Bumhead. Sa kabutihang palad, agad siyang natauhan bago pa mangyari iyon sa totoong buhay. Sinabi ni Larry na kailangan niyang mapagtagumpayan ang kanyang takot dahil kung hindi siya mananalo. Pagbalik ni Neb sa lungsod, napansin ni Maya ang kanyang mga lumang peklat habang nag-uusap sila. Casual namang sinabi ni Neb na ang babaeng mahal niya ay nasa loob ng isang puno sa kanyang silid. Pagkatapos nito, isinama siya ni Maya sa Temple of the Founders at nakiusap sa pari na gamutin ang kanyang mga sugat. Ngunit tumanggi ang mga pari dahil naniniwala silang si Neb ang taong makakabasag sa bagyo. Napansin din ni Neb ang napakaraming halaman na pinatutuyo upang makuha ang element kaya nagpasya siyang umalis. Habang naglalakad siya sa lansangan, nakita niya sa isang tindahan ang pulang damit na paulit-ulit niyang nakikita sa kanyang mga pangitain. Sa mismong sandaling iyon, nabangga niya si Bumhead. Agad niya itong sinunggaban sa kwelyo dahil gusto niyang makapaghiganti. Ngunit sinabi ni Bumhead na maaari lamang silang maglaban sa mismong karera. Saka ito tumakbo palayo. Agad siyang hinabol ni Neb, at ang habulan ay umabot sa iba't ibang bahagi ng lungsod hanggang sa pareho silang tumalon sa dagat. Lumangoy ang dalawa patungo sa pinakamalapit na pampang. Pagdating doon, agad na sinunggaban ni Neb si Bumhead at pilit itong pinapaamin. Paulit-ulit niya itong inilulubog sa tubig hanggang sasabihin ni Bumhead na nangako siya kay Teres na paprotektahan ang bagyo. Dahil dito, hinayaan siyang mabuhay ni Neb at nangakong tatalunan siya sa susunod na karera. Samantala, ipinaalam ni Maya kay Teres ang tungkol sa punong inalagaan ni Neb at sinabi rin niyang nagtatago si Sikas sa Fig Island. Sa kanyang silid, desperado na si Neb na makamit ang tagumpay. Matapos magkaroon ng isa na namang pangitain tungkol kay Anna, pinutol niya ang puno nito upang makuha ang element. Pagkatapos, pinuntahan niya si Larry upang humangi ng tulong sa isang plano. Kinabukasan, tuluyan nang nagsimula ang panibagong karera. Hindi na nag-aksaya ng oras si Bumhead at agad niyang binangga ang bangka ni Neb bilang pang-aasar. Gayunpaman, nanatiling kalmado ang lahat sa unang bahagi ng karera. Pagsapit sa ikalawang bahagi, nasa ikalawang pwesto si Neb. Inakala ni Teres na muli itong susugod sa bagyo, ngunit walang nangyari. Biglang binilisan ni Bumhead ang kanyang bangka at dumaan sa mas maikling ruta upang maabotan si Neb. Nang maging sapat na ang lapit ng mga kidlat, mahusay na iniharap ni Neb ang kanyang bangka at nasalo niya ang mga ito sa tamang sandali.
Dahil sa napakalakas na tulak na ibinigay ng kidlat, nalampasan niya ang lahat ng kalaban at inagaw ang unang pwesto. Ilang minuto lamang ang lumipas at tuluyan niyang napanalunan ang karera. Ngunit sa ikinagulat ng lahat, biglang inikot ni Neb ang kanyang bangka at buong bilis na itinutok ito kay Bumphead, na nanatiling nakatigil at hindi man lang umiwas. Sa huling sandali, tumalon si Neb palabas ng kanyang bangka kaya si Bumphead lamang ang namatay sa napakalakas na pagsabog. Walang sino man ang nakakita sa pagtalon ni Neb, kaya inakala ng lahat na namatay rin siya. Inanunsyo ng komentarista na bilang parusa sa ginawa ni Neb, hindi na papayagang makapasok sa Argos ang mga taga Fig Island. Samantala, pinalibutan ni Teres ng kanyang mga sundalo ang Berenice at pinagalitan ito dahil hindi nito sinabi na si Sekaz ay nagtatago sa Fig Island. Hindi nagtagal, inanunsyo sa radyo na papunta na ang hukbo sa Fig Island upang hanapin ang magnanakaw. Sa ilalim ng dagat, nakipagkita si Neb kay Larry, na nagbigay sa kanya ng kagamitan para sa pagsisid. Sinundan ni Neb ang direksyon ng compass, lumangoy patungo sa templo, at dumaan sa isang lihim na lagusang nasa ilalim ng dagat upang makapasok sa loob. Ngunit laking gulat niya nang makitang wala nang malay ang lahat ng pari. Doon nalaman na nauna nang dumating ang Berenice kasama ang kanyang mga tauhan at sila ang gumawa nito. Nang tanungin ni Neb kung sino talaga si Hammerhead, inalis ng Berenice ang kanyang contact lens at ibinunyag na nakakaranas din siya ng mga pangitain. Tinulungan niya si Neb na maunawaan ang sarili nitong mga pangitain upang tuluyan na nitong makita ang katotohanan. Doon niya natuklasan na siya mismo si Hammerhead. Sa simula pa lamang, ang lahat ng kanyang mga pangitain ay nagpapakita ng kanyang sarili sa hinaharap. Dahil dito, sina Dida at ang Berenice ang nagpalaganap ng alamat tungkol kay Hammerhead hanggang sa dumating ang panahong handa na si Neb na tanggapin ang kanyang tunay na kapalaran. Gamit ang bangka at mga kagamitang inihanda ni Larry, umalis si Neb mula sa templo bilang bagong Hammerhead. Samantala, pagbalik ng Berenice sa pangunahing bulwagan, natuklasan niyang pinatay na ni Teres ang lahat ng iba pang tagapagtatag. Nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa, ngunit biglang natigil si Teres nang makita niyang papalayo na si Hammerhead sakay ng kanyang bangka. Hindi nagtagal, nagtipon ang napakaraming tao sa mga pader ng lungsod upang isigaw at ipagsaya ang pagbabalik ng maalamat na bayani. Kasabay nito, nagsimulang habulin ng mga natitirang Bumphead at iba pang mga sundalo si Hammerhead. Nang makalapit ang mga kalaban, muling sumalaw si Hammerhead ng isang kidlat gamit ang kanyang bangka. Ibinalik niya ang enerhiya ng kidlat sa kanyang mga kalaban at sa isang pag-atake lamang ay nawasak ang lahat ng kanilang mga sasakyang pandagat. Kasabay nito, nagsimula namang bombahin ng hukbo ang Fig Island upang tuluyan itong wasakin. Tahimik lamang na pinanood ni Dida ang pagkawasak ng isla habang pabulong niyang binibigkas ang katagang Amor Fati. Samantala, matagumpay na nakapasok si Hammerhead sa loob ng bagyo at sinalo ang bawat kidlat na sumubok humarang sa kanya. Walang ni isang kidlat ang nagawang pigilan siya hanggang sa tuluyan siyang makarating sa kabilang panig. Nakita ito ni Teres sa radar at doon niya napagtantong tuluyan nang natapos ang kanyang paghahari. Sa kabilang panig ng bagyo, natuklasan ni Hammerhead ang isang napakalaking isla at isang gusaling kinaroroonan ng makinang lumilikha sa bagyo. Gamit ang orihinal na susi, pinatay niya ang makina, at matapos ang napakaraming taon ng takot at paghihirap, tuluyan nang naglaho ang bagyo. Habang nagdiriwang ang mga mamamayan sa buong Argos, binigkas ni Teres ang katagang Amor Fati bago tumalon at kitilin ang sarili niyang buhay. Samantala, pinagmasdan ni Hammerhead ang malinis at maliwanag na kalangitan at naalala ang pangako ni Ana. Nangako itong isusuot ang pulang damit sa araw na tuluyan nang mawala ang bagyo. Bago siya umalis, ibinuhos niya sa tuyong lupa ang bughaw na likidong mula sa punong inyalay niya kay Ana upang muling mabuhay ang kalikasan. Sa isang flashback, ipinakita na nakuha pala ng Berenice ang katawan ni Ana mula sa dagat at muli niya itong binuhay gamit ang element. Sa huli, nagtungo si Hammerhead sa baybayin ng Gaia at doon niya natagpuang naghihintay si Ana, suot ang kanyang pulang damit. At bago tayo magtapos ay isa-shoutout muna natin si Dark Nero, Natry Arellano, Chennai, Edgar Realon, Kobe HK, Oliver Geronimo, Liza Tinambakan, Hasnur Laguindeb, iShow Speed, King Paul Reyno, Esther from Sorsogon City, Wilfredo Habaitan, Richard Torilo from Philippines, at Rose Vana Javier from Ciudad de Strike, Cavite City. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.